Pero biglang tinawag siya ni Xuan at sinabing may bisita raw sa pintuan na gustong makipagkita sa kanya. Habang papalapit siya sa pinto, sinabi ng kanyang ama na si Ang Jing ay nagboluntaryong sunduin siya at papunta na raw. At oo nga, habang pinag-uusapan nila si Ang Jing, binanggit ni Xuan na may bisita nga raw na naghihintay sa labas ng pintuan. Bigla siyang kinabahan at natupad ang kanyang masamang hinala nang makita niya ang kanyang mainit at masungit na stepsister na si Shenny. Nagulat si Shenny nang malaman niyang kilala pala ng ating bida ang kilalang Ang family at na ang kanyang ama ay pinakasalan si Wang Lan. Agad niyang pinaalalahanan ng kaibigan na wala siyang kinalaman sa Ang family, ang ama niya lang ang pinakasalan ni Wang Lan. Nina si Ang Jing nang marinig ito at napasimangot. Inis na inis siyang sinabi na naghihintay na ang driver nila sa labas kaya kailangan na nilang umalis. Mukhang wala nang magawa ang ating bida kundi sumama. Napa-facepalm na lang siya sa sarili dahil kahit anong iwas niya sa Ang family, lalo lang siyang nasasangkot. Sinabi niya kay Jan na aalis muna siya, at ngumiti lang si Jan at nag-thumbs up. Sinundan niya ang kanyang stepsister palabas, at doon siya tinanong kung hindi ba niya pinagpraktisan ang sun shooting spell. Ipinaalala niya sa kapatid na hindi naman ibinigay ng tatay nila ang spell na yun sa kanya. Napahiya ang dalaga at mayabang na tinanong kung iniisip ba niyang niloloko lang siya nito at binigyan lang ng kung ano-anong spell. Pero gaya ng tipikal na Tsunere, inis nitong sinabi na masaya siya na hindi niya ito pinagpraktisan, dahil binigay niya raw iyon para saktan siya. Hindi na niya maintindihan ang inasal ni Ang Jing, at hindi niya malaman kung bakit galit na galit ito sa kanya. Pero sa isip niya, hindi na mahalaga kung totoo o hindi ang spell, dahil natutunan na niya ang Lost Immortal Sutra, at hindi na siya pwedeng mag-practice ng ibang key spells. Sumakay na sila sa magarang sasakyan, pero lingid sa kanilang kaalaman, may mga taong palihim na kinukunan ng larawan ng ating bida. Sila pala ay mula sa FBI, at meron na silang buong profile tungkol sa kanya. Ipinaliwanag ng assistant sa kanyang senior na si Joe ay nagtapos sa Gua High School, pangalawa sa rangkang ng buong klase, at isang mahusay na estudyante. Sa ngayon, naninirahan siya sa Layang, kaya hindi nila siya mahanap sa Gida Province noon. Sinabi ng senior na mukhang wala namang kinalaman si Joe sa kasong kinasasangkutan ni Jing Deoxen. Ngunit biglang sinabi ng assistant na may kakaibang natuklasan siya, si Joe Lingfang, ang ama ng ating bida, ay ang lalaking kamakailan lang pinakasalan ni Wang Lan ng Ang family. Nabigla ang senior sa balita at nagtanong kung seryoso ba siya. Hindi niya maisip kung paanong magugustuhan ni Wang Lan ang isang kagaya ni Zhou Lingfang, maliban na lang kung may koneksyon siya sa mga Outlanders. Pinaliwanag ng assistant na kahit na naabot ni Zhou Lingfang ang legendary level noon, matanda na siya para tanggapin ng mga Outlanders. Siguro raw ay gusto lang siya ni Wang Lan dahil isa siyang kept man. Ngunit tumutol ang senior, at sinabing hindi ganon si Wang Lan. Ikinwento niya na noong namatay ang master ng Ang family, nagkagulo sa loob ng pamilya dahil maraming may gustong agawin ang ari-arian. Si An Chansuo, ang anak ni Wang Lan, ay 13 pa lang noon. Kaya sa tingin niya, hindi basta-basta magpapakasal si Wang Lan sa isang inutil. Pinayuhan niya ang assistant na dalhin si Zhou Wen sa kanya, at pumayag naman ito. Ngunit iginiit din niya na huwag ipaalam sa Ang family ang kahit anong impormasyon. Lumipat ang eksena sa isang napakagarang mansion, at bumaba ang ating bida mula sa sasakyan, halatang kabado. Napahanga siya sa sobrang karangyaan ng bahay, at sa wakas ay nakita na niya ang kanyang ama at ang kanyang madrasta. Masaya siyang sinalubong ng madrasta, sinabing matagal na raw niyang gustong makilala ang anak ng kanyang asawa. Sa hapagkainan, inihain ang masasarap na pagkain, at hinikayat sila ng madrasta na tikman ang mga ito. Inalok niya si Joe ng yulang, na paborito rin ng anak niyang si Jing. Masaya si Jing dahil excited siyang kumain ng paborito niyang seafood. Pero binaygo siya ng ina nang sabihin nitong dapat si Joe ang unang kumain dahil bisita siya. Hindi natuwa si Jing nang makitang ibinibigay ang pagkain niya sa ating bida. Binigyan niya ito ng masamang tingin na halos maramdaman na ng ating bida ang init ng galit na lumalabas sa kanya. Sinabi ng ina niya na huwag na lang pansinin si Jing, at bamulong sa kanya na sinasadya raw niyang gantihan si Jing dahil inaapi siya nito noon. Kahit kabado, kumuha ng piraso ng yulang ang ating bida at isinubo ito.
Masarap naman ang pagkain pero hindi pa rin niya maintindihan kung ano ba talaga ang problema ni Jing at bakit ganoon ito makatingin sa kanya. Pakiramdam niya, ibang-iba si Jing sa ina nito. Pagkatapos ng gabi, habang papalabas na siya, inanyayahan siya ng kanyang madrasta na tumira na lang sa mansion at mamuhay sila bilang masayang pamilya. Agad niya itong tinanggihan at sinabing kailangan niyang tumira sa dorm pagpasok ng klase at kasalukuyan siyang nakikituloy sa kaibigan. Pero sa isip niya, mas iniisip niya si Jing. Siguradong papatayin siya kung doon siya titira. Kaya bigla siyang inalok ng kanyang madrasta ng isang card at sinabing kunin niya ito. Nagtaka siya at tinanong kung para saan iyon. Ipinaliwanag ng kanyang madrasta na iyon ay access card para sa isang single dormitory sa Sunset College. Binanggit niyang sinabi raw ng kanyang ama na gusto niyang mag-isa kaya inihanda na niya ito bilang regalo kahit hindi na siya tinanong, pero umaasa siyang tatanggapin niya. Mukhang swak na swak ito para sa kanya, lalo na kung gusto niyang maglaro ng games nang walang istorbo. Kinuha niya ang card key at nagtataka kung paano nalaman ng kanyang ama na kailangan niya talaga ng isang sariling kwarto. Nagpasalamat siya at tinawag itong madam, pero mali ang dating nito sa babae. Nilagay ng madrasta ang kamay sa buhok at tinanong kung mukha ba talaga siyang ganoon katanda, sabay sabing pwede naman siyang tawagin kahit ano huwag lang madam. Dito natutunan ng ating bida na kahit sino pa, sensitibo talaga ang mga babae sa usapang edad. Pagbalik niya sa mansyon ng kaibigan, sobrang tahimik sa loob, ibig sabihin wala na naman si Lewan. Mukhang good news ito para sa kanya. Dahil busog pa siya mula sa masarap na hapunan, handang-handa na siyang bumalik sa paglalaro ng game nang walang istorbo. Lumubog siya uli sa laro at todo bigay sa pagsugpo ng pugad ng mga langgam sa dungeon. Nang matapos niya ito, nakakuha siya ng isa pang symbiotic egg para sa sarili niya. Tiningnan niya ang stats at nabasa niyang ito ay isang mutated immense strength ant na nagbibigay ng innate skill na power punch rank 2. Hindi siya gaanong natuwa dahil mas mababa ang attributes nito kaysa sa huli niyang nakuha. Bigla na lang siyang inatake ng isang stinging winged mosquito pero nakaiwas siya sa tamang oras. Naiinis siya sa biglaang snake attack na ito, pero bago siya makaganti, umatake uli ang lamok ng todo. Pero nakailag uli siya, alam niyang kailangan niyang manatiling alerto para hindi siya basta-basta mapatamba. Sumugod uli ang lamok at sinunggaban niya ito ng harapan, at kahit nadaplisan lang ang pisngi niya, ligtas pa rin siya. Habang bumibilis ang lamok, bigla itong nawala sa paningin. Pinaghandaan niya ang suntok gamit ang immense strength ant gauntlet. Dahil hindi niya ito makita, pinaikit niya ang mga mata niya at nakiramdam kung nasaan ito. Nang masense niyang nasa likod ito, mabilis siyang lumingon at pinakawala ng isang malakas na suntok na nagpahagis dito na parang basahan. Tumalon siya mula sa kinatatayuan at pinakawala ng ash palm, sumabog ang energy sa isang napakalakas na blast. Kahit matindi ang tama, nakakapit pa rin ang lamok. Tumalon uli siya at binugbog ito ng sunod-sunod na mabibigat na suntok hanggang tuluyan na itong bumagsak. Pagka-vanish ng katawan ng lamok, iniwan nito ang isang symbiotic egg. Napangiti siya sa tuwa sa nakita. May dalawang option siya, i-hatch ito o i-fuse sa mutated immense strength ant egg na meron na siya. Pero mababa ang fusion rate, 20% lang. Hindi siya masyadong natuwa sa mababang fusion rate na binigay ng system. Pakiramdam niya, hindi dapat ganito kababa ang fusion chance kumpara sa Skeleton Knight's egg. Nababahala siyang masayang lang ang itlog kung mag-fail ang fusion, pero nilakasan niya ang loob niya at pinindot ang yes. Biglang bumuka ang isang madilim na void at parang hinihigop ang kanyang chi. Mabilis ang tibok ng puso niya habang binabalot siya ng madugong pulang energy. Parang kinakagat ng matatalim ng ngipin ang likod niya sa sobrang sakit habang natatapos ang hatching process. Halos maiyak siya at naglabas ng dugo sa matinding ubo. May kutob siya na tumubo na siya ng mga pakpak sa likod na paliwanag kung bakit ganoon kasakit. Nahihilo siya, hindi lang sa pagod mula sa paulit-ulit na laban kontra lamok kundi pati sa real-life na epekto na halos ikamatay na niya. Sa huli, tinalo siya ng pagod at bumagsak siya. Nagring ang phone niya, pero sa susunod na eksena, may mga salitang lumulutang sa paligid niya na parang hinihila siya pabalik sa malay. Groggy siyang bumangon, nagpapasalamat na hindi kasing tindi nang naramdaman niya sa laro ang sakit sa totoong buhay, dahil kung oo, baka hindi na siya nabuhay.
Pinunasan niya ang dugo sa screen ng phone para makita ang status niya, takot na takot sa posibilidad na nag-fail ang hatching. Pero laking ginhawa niya nang makita niyang success ito. Excited siyang subukan ang bagong abilities niya kaya agad niyang pinatawag ang avatar niya. Pero nang lumitaw ang silver-winged mosquito, napatulala siya sa nakita, isang maliit na lamok lang ito. Umalangaw-ngaw ang boses niyang puno ng pagkabigla sa loob ng mansyon habang titig na titig siya sa maliit na nilalang. Hindi siya makapaniwala sa sobrang nakakainis na resulta. Tiningnan niya ang stats at nabasang ito ay isang silver-winged mosquito larvae na classified bilang legendary pet. Wala siyang idea kung ano ba talaga ang larvae, pero binaliwala niya ito at napansin na ang attributes nito ay nakakagulat na mahina para sa isang legendary creature, lalo na kung gaano ito kabangas noong sinusubukan siyang patayin. Kahit mahina ang attributes nito, aminado siyang medyo cute tingnan, pero nag-vibrate ang kanyang telepono at lumitaw sa system na, gutom na ang silver-winged mosquito, kaya kailangan niya itong pakainin agad. Wala siyang ideya kung ano dapat ipakain sa maliit na halimaw na ito pero nung pinindot niya ang yes na button para pakainin ito, lumabas ang system window na nagtatanong kung gusto niyang ipakain ang mutated skeleton ant o ang mutated immense strength ant. Nina si Joe nang makita kung gaano kaarte ang panlasa ng maliit na kulisap na ito, ayaw naman talaga niyang isakripisyo ang iba pa niyang symbiotic pets para lang dito. Nagrereklamo siya kung sino bang gumawa ng ganitong kalokohang design ng lamok na hindi marunong kumain ng normal na monsters mula sa laro. Samantala, ang maliit na lamok, cute pa rin, ay naglalaway at sabik na parang gutom na talaga, handang lamunin kahit ano para lang mabusog. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, napilitan siyang isakripisyo ang symbiotic egg ng mutated immense strength ant. Pagkapindot niya ng button, biglang umikot ang enerhiya sa paligid ng maliit na halimaw at napawi ang gutom nito. Nung tapos na ang pagpapakain, naisip niyang silipin ang symbiotic form ng critter dahil alam niyang yung baby version ay hindi naman talaga makakatulong sa laban. Nang mag-transform ang lamok sa kanyang symbiotic form, tumubo ang isang pares ng pakpak sa likod ng avatar niya. Tuwang-tuwa siyang lumipad para subukan ang bago niyang abilidad, sobrang bilis at nakakakilig ang pakiramdam ng kapangyarihan. Nagbibigay ito ng kahangahangang liksi, pero napansin niyang hindi siya masyadong mataas makakalipad, hanggang ilang metro lang mula sa lupa. Pero sapat na ito para makalipad-lipad at makaiwas ng kaunti. Dahil dito, naisip niyang wala na ring saysay na manghuli pa ng mga langgam kaya nagpasya siyang magpatuloy sa mas malalalim na bahagi ng kuweba para mag-explore. Habang lumalalim siya, parami ng parami ang mga langgam at paliit ng paliit ang mga daanan, may mga halimaw na gumagapang kung saan-saan. Nang subukan niyang tingnan mula sa bird's eye view, nakita niyang siksikan ang mga critters at hindi niya alam kung paano sila lalabanan. Pero naalala niya, kaya niya namang lumipad. Kaya naisip niyang liparin na lang ang ibabaw nila para makaiwas. Pero hindi nag-work ang plano. Nagkaisa ang mga langgam at nagsanib puwersa para bumuo ng isang higanteng kamay na sumunggab sa kanya at nilamon siya mula sa lahat ng direksyon. Nang makulong siya sa gitna ng kawan ng langgam, nagsimulang kumislap ang liwanag mula sa paligid. Ginamit niya ang ash palm skill at pinulbos ang lahat ng langgam sa paligid niya, nilinis ang buong area. Ganon kalakas ang impact na nagkaroon ng butas sa lupa at nahulog siya sa ilalim. Akala niya ligtas na siya, pero napansin niyang may isang malaking bato sa ilalim, at hindi nagtagal, napagtanto niyang isang pugad ng langgam pala iyon. Mabilis na nagsidating ang mga insekto, at nang mapalibutan siya ng mga ito, tuluyan nang naubos ang HP ng kanyang avatar at natalo siya. Sobrang bad trip dahil hindi na muna siya makakapag-explore ng dungeon, kailangan niyang hintayin na makarecover ang silver-winged mosquito para magamit ulit ang pakpak. Habang rumururok ang gutom niya, naglakad siya papuntang ref pero wala talagang laman. Wala siyang choice kundi lumabas para bumili ng pagkain. Paglabas niya ng syudad, may isang kotse na palihim na sumusunod sa kanya. Sa loob nito, may nag-uulat sa radyo na, umalis na ang target, papunta na sa Main Street, at tinatanong kung gagalaw na ba sila. Isang babaeng nagngangalang Lisa, habang nag-a-apply ng lipstick, sumagot sa junior niya na, masyado pang matao ngayon, kaya sabi ni Kia na mag-undercover muna sila. Pinakalma niya ang kasama at sinabing siya na ang bahala.
Habang naglalakad si Joe sa footpath, pinosisyon ng babae ang sarili sa daraanan niya at siniguradong napakahat ng dating niya, determined na maakit si Joe pagtingin pa lang. Habang wala pa siyang kaalam-alam, nagtago ang babae sa likod ng pader para kunwari aksidenteng matamba. Hindi nagtagal, lumabas siya at kunwari nadapa, sabay iyak-iyakan na parang helpless at tinawag si Joe ng handsome para patulong bumangon. Pero si Joe, gigatsyad ang peg, dedma lang at dumiretso ng lakad na parang wala lang. Sobrang inis ng babae, ang pinaka nakakainis para sa kanya ay hindi man lang siya pinansin ng makong na ito. Tumayo siya at sinundan si Joe, desidido na gamitin ang kanyang last resort. Samantala si Joe, abala sa pag-iisip kung gaano kadali sigurong pumasok sa Lotus Pond kung marunong ka lang lumipad. Pero ang problema, hindi pa rin niya alam kung paano haharapin ang Bloodstripe Buddha Heart Lotus. Bigla na lang siyang hinawakan ng babae sa braso at tinanong kung bakit ang bilis niya maglakad. Naguluhan si Joe at tinanong kung sino ba siya. Sagot ng babae, nawawala raw siya at nasaktan nung nadapa kaya humihingi lang ng konting tulong. Nang marinig ito, kinuha ni Joe ang cellphone niya at tinawagan ang 911, sinabing darating na ang tulong. Pero mabilis na umalma ang babae at pilit na pinapaputol ang tawag sabay sabing siya na lang ang ihatid pa uwi. Pero si Joe kalmado pa rin, sinabing wala siyang oras, gutom na siya at kakain muna siya. Halos mapuno ng inis at frustration ang babae habang lumilipas ang bawat segundo, parang binabastos ang pride niya, at narating na niya ang kanyang limitasyon. Nagpasya siyang tama na at pinakawalan ng kanyang kapangyarihan, sabay sugod para patumbahin siya at pilitin siyang isama pabalik. Isang malakas na pagsabog ang sumiklab mula sa kanilang banggaan, at nang hamupa ang alikabok, natagpo ang nakatayo mag-isa ang babae habang mabilis namang lumipad ang binata at pamwesto sa ibabaw ng isang karatula. Hindi nagtagal at naalala niya kung sino ito, at kung tama ang kanyang alaala, isa siya sa mga ahente ng pamahalaan na humahabol kay Jing Deoxen noong gabing iyon. Mukhang hindi siya inasahan ng babae, mas mabilis at mas maliksi siya kaysa iniisip nito. Habang nagiging seryoso ang babae, nagsimula siyang magpatawag ng apoy. Samantala, ang lalaki naman ay tumawag ng 911 at inireport na siya ay inaatake. Nang makita ito ng babae, napakagat siya ng ngipin sa inis dahil kung makita ng pulisya na inaatake niya ito, mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan, at ayaw niyang makaakit ng hindi kanais-nais na atensyon. Napilitan siyang maglakad palayo at sinabing pinapalampas niya muna ito ngayon. Pagkasabi noon, bigla na lang siyang nawala sa paningin. Napabuntong hininga ng pag-an ang lalaki at bumaba mula sa karatula, pero nananatili ang kanyang pagdududa kung bakit siya hinahabol ng Federation kahit wala naman siyang ginagawang krimen. Habang iniisip ito, bigla niyang naisip na baka pinaghihinalaan siyang kasabwat ni Jing Deoxen. Mabilis niyang tinawagan ang kaibigan niyang si Li Xuan. Nang sinagot siya nito, halatang nagulat at natuwa ito na siya mismo ang tumawag ng kusa. Pero hindi na siya nag-aksaya ng oras sa pagbati at sinabing maghanap ng pribadong lugar dahil may mahalaga siyang ibabalita. Pagkatapos ng ilang sandali, naipaliwanag na niya ang sitwasyon. Nagulat si Xuan nang marinig na nakasalubong niya si Jing Deoxen. Ipinahayag din nito ang pagkainggit dahil gusto rin niyang makilala ang isang alamat na gaya ni Jing Deoxen. Naiisip ng lalaki na tama ang ginawa niyang hindi sabihin sa kaibigan ang tungkol sa Lost Immortal Sutra, dahil siguradong mas lalo itong matutuwa. Nagpatuloy si Xuan sa paliwanag na batay sa description na binigay niya, halos sigurado siyang ang Hyenas ang nasa likod nito. Ipinaliwanag niya na ang Hyenas ay isang espesyal na organisasyon ng Federation na kumikilos sa mga bagay na hindi pwedeng harapin ng gobyerno ng lantaran. Kilala silang walang awa at gagawin ang lahat para maabot ang kanilang layunin, kahit ano pa ang kapalit. Sikat sila sa Federation kaya tinawag silang Hyenas. Mukhang mahirap talagang harapin ang mga Hyenas. Kaya tinanong ng lalaki kung pwede ba siyang matulungan ni Xuan na makapasok sa kolehiyo ng mas maaga. Pinaliwanag niya na kahit gaano kalakas ang Hyenas o ang Special Inspection Unit, hindi sila pwedeng basta-basta lumabag sa batas kaya mas mag-iingat sila sa Sunset College. Sumang-ayon si Xuan na maganda ang ideya at pabirong paalala na ang Luan ay teritoryo ng pamilya Ang, na kung manirahan siya sa pamilya Ang ay walang magtatangkang saktan siya.
Pero ayaw talakayin ng lalaki ang tungkol sa pamilya at sinabi sa kaibigan na iwasan na ang paksang iyon. Matapos ang birong iyon, siniguro ni Xuan na gagawa niya ng paraan para makapasok ang kaibigan sa kolehiyo ng mas maaga. Pagkatapos nito, tinapos na ng lalaki ang tawag at napakagat siya ng ngipin, halatang naiinis sa bigla ang gulong bumabalot sa kanya. Lahat ng kaginhawahan mula sa mga problemang ito ay may isang pinagmumulan, kung sana lang ay sapat ang kanyang lakas. Ang susunod na eksena ay sa Special Inspection Unit ng gobyerno. Makikita ang isang halatang inis na nakatataas na opisyal na pinapagalitan si Lisa. Galit na galit ito dahil dapat ay nanatili siyang nakatago. Nababahala siya kung paano ipapaliwanag ang nangyari sa kanyang nakatataas na siguradong tatawag. Mabilis na humingi ng paumanhin si Lisa, inaako ang lahat ng sisi at inaamin na mali ang pagkakatasa niya sa sitwasyon pati na sa lakas at ugali ng binata. Tumayo siya ng tuwid at mariing nakiusap na bigyan pa siya ng isang pagkakataon para ayusin ito, nangakong magdadala siya ng magagandang resulta. Pero sabi ng opisyal, hindi ganoon kadali ang makalapit kay Joanne ngayon. Inutusan siya nitong tingnan ang ilang dokumento na magpapakita na mas komplikado ang sitwasyon kaysa iniisip niya. Medyo nagtataka at nalilito si Lisa habang binubuklat ang mga dokumento. Ipinaliwanag ng opisyal na pinasuri niya ito sa kanyang guro at nandyan lahat ng sikreto tungkol sa Wanglan at sa pamilya Ang. Pagbukas ni Lisa ng file, nanlaki ang mga mata niya, naka-enroll na pala ang binata sa Sunset College ng mas maaga. Ang mas nakakagulat pa, ang lugar na ito ay dating para kay Ang Jean. Paano nagawa ng pamilya Ang naibigay ito kay Joanne na isang tagalabas? Kung curious ka kung anong lugar ang tinutukoy, ito ang tinatawag na Godbestow gift at ang pamilya ang pumili kay Joanne para tumanggap ng bagay na ito. Hindi ko na pwedeng sabihin ng iba pang spoilers kaya abangan mo na lang. Pinaliwanag ng opisyal na kahit mukhang nakakapagtaka, matibay ang impormasyon mula sa kanyang guro. Ginamit daw ng pamilya ang nag-iisa nilang pagkakataon para ilipat ang kandidato kay Joanne. Naa-amaze siya kung paanong ang lahat mula sa kilalang Jing de Oxen hanggang sa pamilya Ang ay tila tumuturo kay Joanne, lalo pang pinapakomplikado ang lahat. Samantala, bigla na lang siyang napahatsing at nagtataka kung siya ba ay magkakasipon, pero hindi niya alam na siya na pala ang naging target ng isang mababang klaseng ahensya ng gobyerno na manggugulo sa kanya ng husto sa buong kwento.